Hi, Vivi! Kumusta? Pwede bang malaman yung full name mo and how long have you been here in Glasgow? My name is Lily Balongay. Dumating ako dito in 2020. That's the peak of pandemic. So yun, nabigyan kami ng blessing from God. So ginab namin yung opportunity na to na mapunta dito. How's your work dito sa Glasgow? So hindi ka naman na-i-stress sa trabaho mo? Sometimes, kasi we've been dealing with patients, yung mga concerns nila, yung mga medical histories nila. How do you cope with that? Magbabanding kami every weekend. We make sure na lalabas kami every weekend. Aside sa work-related stress, yung may malungkot dito, away from family, kasi kami lang. MX3 capsule, ano yung naging effect sa health mo? Nagpa-check ako sa doktor kasi nga nag-worry ako, may lump ako dito. Pero hindi naman siya nothing serious. So nalaman ng family ko sa Pilipinas, pinadalhan niya ako sa Dubai, which is okay naman, naging okay. So naging ko na siya, yung parang nakasanayan na every time, lalo pag umuwi ako ng Pilipinas, I make sure na may dala kasi gusto ko yung husband ko uminom din. Ako yung tao na talagang i-invest more doon sa mga health supplements. MX3, dito ako believe. Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad tumano na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Lindsay. Good morning, Pangga. Good morning! Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hello po sa lahat. Ako nga po pala si G. 26 years old and meron po akong asawa. Married na po kami for almost 4 years now. Ito po ang kwento namin, DJ Lindsay. Sinabihan po ako ng asawa ko ng tanga at bobo. Kasama pa doon yung makapal ang mukha. Nangyari yan lahat after a big argument. Isang beses kasi nagsabay po yung birthday ko at yung kasal ng barkada niya. Pero the day before the wedding, napag-usapan namin na pupunta kami para tumulong sa preparation. Unfortunately, DJ Lindsay, malakas yung ulan nung time na yon at buntis po ako. So, ang nangyari, siya na lang po yung tumuloy doon sa preparation ng wedding after ng work at 6 p.m. Tinawagan ko siya around 11:30 p.m. Ang sabi ko sa asawa ko, baka naman pwedeng umuwi na siya. Kasi gusto kong salubungin yung birthday ko na kasama siya at yung isang anak namin. Ang sabi niya, pauwi na raw siya. DJ Lindsay, mga 7 to 8 minutes drive lang naman po yung venue sa bahay namin. Ang pinagtataka ko, 12 midnight na, wala pa rin ang mister ko. Nung tinawagan ko ulit siya,
Naririnig ko sa background yung barkada niya. Nagsisigawan sila. Ang sabi nila, mamaya na. Nag-aayos pa tayo eh. Tapos bigla niyang binaba yung cellphone. After a couple of minutes, tinawagan ko ulit yung asawa ko. Aba, naka-off na ang telepono. Umuwi naman siya before 1 a.m., DJ Lindsay. Siyempre, nagalit ako. Sabi ko, sana man lang umuwi ka before 12 midnight dahil nga sasalubungin natin yung birthday ko. Siguro para sa iba, mababaw lang talaga to. Pero para sa akin, big deal. Big deal na kasama ko yung mag-ama ko sa birthday ko. Pero ang kalabasan, DJ Lindsay, ako pa yung naging masama. Ang sinasabi sa akin ng mister ko is minsan lang naman daw siyang lumabas at pinayagan ko naman daw siya. Ang sabi ko raw sa kanya hanggang madaling araw, bagay na hindi ko naman sinabi. Lahat na lang sinabi niya sa akin. Sinusunod naman daw niya lahat ng gusto ko. Hindi naman daw siya araw-araw umiinom, which is true by the way. Hindi naman daw siya sumasama sa mga gala ng workmates niya. Again, totoo yun. Pero, ang sabi ko rin sa kanya, minsan lang ako mag-birthday. Paulit-ulit akong nagpupush ng punto ko, DJ Lindsay, pero hindi niya ako maintindihan. Sinabi ko sa kanya na mahalaga sa akin na kasama ko siya at yung anak natin sa birthday ko. Pero ang sabi niya sa akin, ang kapal daw ng mukha ko. Para daw sa lintik na birthday na yan, nag-away pa kami. Ang tanga ko daw at ang bobo ko daw kasi hindi ako nakakaintindi. DJ Lindsay, sobrang sama po ng loob ko ngayon. How do I unload this feeling? Paano ko tatanggalin itong sama ng loob ko nang hindi nagagalit sa aking mister? Ayoko na po sana ma-stress dahil hindi tama para sa pinagbubuntis ko. Tulungan niyo po ako. Muli, ako si G. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hello! Oras natin sa Bangkap Noon. Check your time, 16 Cam Boy! Wow! Nakaraan po ang alas 9 ng nagmamagandang umaga. It's 9:16 on the clock. Tayo pa rin po ang istasyong same, pero... Iba! Hangga, we are number 1. 06.7 Energy FM. Hangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo... Good morning po. Isang magandang morning sa inyong lahat. Kasama niyo pa rin po ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Live na live sa Facebook at sa inyong mga tuner, sa inyong mga radio sets. Wow! May
hinahanap niyo po ang Energy FM, nandyan po kami sa 106.70. Talapihitan po ng inyong mga radyo. Siyempre sa online naman po, you can find us at facebook.com/energyfm1067. Dali, i-follow nyo na yan at i-like nyo na yan for so many comments. Content pala. So many contents na dapat talagang, alam mo yun, updated ka. Okay? And ito na nga po ang lihim ng liham. Ano bang gagawin mo kung ikaw yun nandito sa sitwasyon ni G? Si G, by the way, ay sinend po yung kanyang story sa Lindsay1067. Lindsay 1067. Oo, kasi napagsalitaan siya ng hindi maganda ng asawa niya dahil minsan silang hindi nagkaintindihan, kumbaga. Oo, yung isa nag-enjoy masyado, yung isa naman naghihintay sa bahay dahil nga birthday niya. Birthday? Birthday niya. Ano bang gagawin natin? Kung ganyan yung ginawa sa'yo ng asawa mo, sinabihan ka ng mga masasakit na salita, bobo, tanga, kapalang mukha, ganyan. Birthday mo pa naman, be! Grabe naman! Grabe ka naman. Yan yung pinakain mo sa akin ng birthday ko. Oo, yung mga salita niya na talaga napaka-spicy na mga salitang yan. Oo, hindi ko malunok-lunok. Nakakaloka. Ano ang gagawin natin? Paano daw ba ma-unload yung ganong feeling ng pain? Nagdadalang tao pa naman siya. Tapos birthday niya noon. Paano daw ba niya makakalimutan yung feeling na yun nang hindi nagagalit sa kanyang asawa? Yan po ang question natin for today. Ay nako, sabihan niyo ako kung ano bang kailangan gawin para naman matulungan po natin itong si G ngayong umaga. Hanapin mo ako, facebook.com/energyfm1067. Click live. Oo, tapos dyan ka mag-comment sa ating live na yan. Okay. Thank you very much. Ang dami na nanonood ngayon. Nandyan si Mako, si Emerson, si Aljay, si Marian, si Dame, si Elmer. Yan. Gandang umaga po sa inyong lahat dyan. Basa tayo ng comments dito. Mahal ko panggako, baby ko, ha? Ang sabi po dito, ang tanga mo naman. Pinagpatuloy mo pa rin yung pakikipag-usap sa asawa mo. Sana cool down ka muna bago nakipag-usap sa kanya. Oh, grabe naman. Grabe naman kayo sa part na yan. Diba? Sabi pa dito ni Hensley, buhay binata si Boy. Dapat kapag may asawa at anak na, priority yung pamilya nila. Sabi naman ni Arch, what we have here is a failure to communicate and to compromise. Siguro take time out until cooler heads prevail. Tsaka nyo na pag-usapan ng mga bagay na yan. Sabi ni Dame, buhay binata. Yun nga yun, nabasa ko na yun. Sabi naman po dito ni Marian, bago pala siya eh. Anong karapatan? Bago pala siya. Bago ka pala eh. Anong karapatan niya na pagsabihan ka ng mga ganon? Bigwasan mo si ate, isa lang. Si Kuya dapat. Sabi naman ni Mako, hindi ka priority niya, ante, tapos ganyan ang trato sa'yo. Sabi ni Emerson, good morning, DJ Lindsay. Emerson, wala kang ambag ngayong araw na yun. Nagko-komenta na kami, good morning ka pa rin dyan, Emerson, ha? O, sabi naman po dito, ano ba yung sabi ng mga pangga natin dito? Ay, nako, kung ako yan, inalisan ko yan at hindi mo na ako makikipagkita sa kanya ng ilang araw hanggang sa bumaba na po muna yung temper ko. Tama. Alam mo no, minsan kasi, you have to understand, no, merong mga temper ang mga tao. Oh, I do understand na dapat din kapag buntis yung asawa mo, mas inaalala mo. Pero kasi tao lang tayo. Minsan talagang nag-flare up yung ating mga temper kapag natitrigger tayo. 'Di ba? Tao lang tayo eh. Pero kasi it takes a very outstanding guy. Oh, talagang ibang klaseng lalaki o ibang klaseng tao, mapalalaki, mapababae, na makip yung kanilang cool kapag sobrang messy na ng mga nangyayari, 'di ba? Wow! Pag sobrang gulo na ng pangyayari at talagang heightened lahat ng senses mo dahil nga, alam mo yung triggered ka, yung parang inis na inis ka na, gusto mo nang sumagot, it takes a very outstanding person, no? Very understanding person para keep your cool, wag kang magalit, alalahanin mo, buntis yung asawa mo, at alamin mo kung saan siya nanggagaling. Alam mo yun, yung tipong kinakausap mo yung sarili mo habang ikaw din mismo talagang, alam mo yun, pusok na pusok sa galit. Minsan ka lang makamit ng ganyang tao at iilan lang yung mga ganyang tao. Nagkataon na yung asawa nitong si G, talagang nung sumabog si G, sumabog din siya. So, nagkagalit silang dalawa, nag-away sila, nagsigawan sila. Nakapagbitaw ng mga hindi magagandang salita yung lalaki dito kay G. Ang sabi ni Kian, I think it missed communication. Medyo mataas ang emotions ni ma'am kasi buntis. True. Hormonal si ate. No. Wow!
Pero kasi, may mga pagkakataon din na big deal talaga para sa mga tao yung kanilang birthday, mga birthday sa lubong. May kaibigan akong ganyan. Taon-taon, gusto niya yung mga kaibigan niya kasama niya sa salubong. O kahit anong mangyari, umulan umaraw, may birthday sa lubong sa isang bar. O kahit anong mangyari yan, itutuloy niya yan. Kahit mapuyat na lahat ng tao, basta sasalubungin niya yung birthday niya. Hello naman kay Luis, kay Otit Luis. Ganyan. So, dapat ilang taon na kayo dapat alam ng asawa mo na big deal sa'yo, di ba? Na salubungin yung birthday mo. I'm sure hindi mo naman first time yan na salubungin yung birthday mo. Kaya alam niya kung saan ka nang gagaling. Pero, despite that, mas pinili niya pa rin na magstay. Or baka naipit lang din talaga siya sa kantsaw ng mga kaibigan na, ano na yan, mamaya ka na umuwi. Wow! Gaayos pa tayo I'm sure kung meron naman siyang choice at hindi siya makakantsawan or hindi siya, alam mo yun, mapagtitripan ng mga kaibigan, mas pipiliin ka niya. Baka naipit lang talaga siya sa moment na yun. Tapos ikaw, gusto mo rin talagang makasama yung asawa mo, which is again, very understandable because buntis ka. Una sa lahat, hindi ka dapat naiiwan mag-isa, diba? Siguro yun nga, naging naging mainit lang kayong dalawa dahil pareho nga kayo may pinaglalaban. Pero alam mo, at the end of the day, ang relasyon o ang pagsasama na mas tumatagal, mas nagiging successful, ay kapag ang babae ang mas forgiving sa magkarelasyon. Wow! Kapag mas forgiving ang babae, mas humahaba, mas tumatagal ang pagsasama. Damn. Sorry. Oo! Totoo yan! Ang dami dito, sabi dito ni Mako, pwede naman mabigyan ng saglit na oras para makapag-celebrate. Yung kayo lang muna. Once a man year at pwede kayo. Ano ba naman yan, Mako? Sinasabi ko sa'yo, yung kulay mo sa buhok, yun nakakalito talaga yan, Mako Oo, ha. Sabi ni Seth Cruzada, Stone Cold Stunner ko si Kuya. Ewan ko din sa'yo. Oo na lang. Hindi, diba? Totoo naman. May point nga din naman, pwede namang sandali lang na magkasama kayo, 'di ba? Parang isang beses lang naman sa isang taon magbe-birthday, pero again, kung alam mo, kaya mong mas intindihin mo na lang. Wow! Lagay mo na lang sa record, taon na to wala akong kasama, tapos ganyan. Ang kasama ko lang yung anak ko, period, ganyan. Record mo na lang. Tapos kapag may problema kayong dalawa o kaya yun yung ibala mo sa kanya, ikaw nga hindi ka sumama ng birthday sa lubong ko. Diba? Oo. Pero ako, ang may papayo ko lang, how to unload, kalimutan mo na lang. I-accept mo na lang na hindi perfect yung asawa mo. Ikaw din naman hindi ka perfect, diba? May mga pagkakataon talaga na magsislip kayong dalawa sa marriage ninyo. May mga pagkakataon na maiipit yung asawa mo, baka nga nakantsawan lang, kaya hindi nakauwi agad. Kung meron namang lusot, uuwi siya at sasamahan ka. Kaso hindi baka naipit talaga siya nung moment na yun, nung time na yun. Ayaw niya mapahiya sa barkada niya, diba? Para sa akin lang naman yun. Kung kaya mong intindihin that way sa ganong paraan, intindihin mo na lang, ibigay mo na yon sa kanya. Kasi, alam mo ante, ang totoo niyan, kapag kinipon palang tinago mo ng tinago yung sama ng loob na yan sa puso mo, ikaw naman yung matatalo Wow! Kasi ikaw yung hindi makakatulog sa gabi, ikaw yung magpupuyos na magpupuyos dyan. Yahoo! Ikaw yung maiinis, ikaw yung masistress at hindi tama yon para sa anak mo. Diba? Yun. Hamon na. Sabi nga nila, hamon na. May humahabol pa dito. Sabi ni Athena, uy, birthday yon. Ang mga girls, very precious ang birthdays for us. Tsaka bakit naman kailangan mag-bad words? Dapat, hindi ninyo practice yung pagsasagutan na may bad words. Oo. Yes, teacher. Bad words kasi. Tama nga naman. Oo. Diba? Sabi ko nga din kanina, ilang taon na kayo magkasama and I'm sure ilang taon nyo na rin pinakikisamahan ng isa't isa at alam nyo na ang ugali ng isa't isa. Oo. Diba? Nakakapagtaka na hindi alam na mister na sobrang importante sa iyo yung birthday salubong. But anyways, regardless of whatever reasons we have or your husband might have, naniniwala ako na mag-forgive ka na lang sa puso mo, bakla. Para wala na tayong problema. Kausapin mo siya ng masinsinan. Ano bang tawagan ninyo? Mahal, baby ko, honey, sweetheart, babe, ganyan. Babe,
hindi maganda yung pakiramdam ko because of what happened to us nung isang araw. Ayoko nang sinisigawan mo ko, ayoko nang minumura mo ko ng ganun kasi hindi ko deserve na murahin ng ganun. Hindi ko deserve yung mga bad words na yun. Yahoo! Hindi tayo ganyan. Hindi natin ipapractice yung mga ganyang bagay sa pagsasama na ito. Please, ayusin natin. Sa susunod, kung kaya nating magbigay, ganyan, kung kaya natin maging chill sa mga susunod na panahon. Kapag galit ako, please, wag ka na lang sumabay. Pag galit ka, promise, hindi rin kita sasabayan. Ganun ang pag-uusap. Diba? Totoo yan. Pero kailangan kalmado kayong dalawa. Wow! Kailangan hindi yung lagi kang combatant kung tawagin, diba? Parang ready to rumble ka agad. Hindi ganun. Diba? Kailangan, kasi again, ikaw ang magsasuffer dyan kapag lagi kang galit, kapag laging may sama ng loob. Gusto mo ba na paglabas ng anak mo mukhang stressed? Gusto mo ba mukhang pagod yung anak mo paglabas dyan sa sinapupunan mo? Nakakita na ba kayo ng bata na mukhang pagod? Nakakita na ba kayo ng bata na bagong panganak yung mukhang pagod kasi ang daming stress nung nanay? Wow! Kaya please, kung kaya na magbigay, mag-forgive. Pag may galit ka sa puso mo, kung kaya mong, alam yun, kung kaya mong, yaan mo na. Gano'n na lang rin. Yaan mo na. Gawin mo. Kasi again, nagpo-forgive ka para sa peace mo, para sa mental health mo. Hindi para sa ibang tao. Para sa'yo yan. Yung pagpo-forgive mo na yan. Wow! Habang may nagkukurutan sa harap. Diba? Thank you very much, Haji, sa pag-send ng iyong story dito sa Lihim ng Liham. And there, stay in love. Marami pa kayong dadaanan na ganyan. Ilang taon pa lang kayong magkasama, ilang taon pa lang kayong kasal. At naniniwala ako na ang magandang relasyon, talagang laging sinusubok yan ng pagkakataon. But all you have to do is to hold on to each other, hold on to the love, let that be your anchor, 'di ba? Yung pagmamahal, lagi niyong babalikan kapag mainit yung ulo ninyo, pag talaga namang, grabe! Kapag ganun na yung reaction ninyo sa partner ninyo, lagi niyong babalikan yung moments na, mahal ko to kasi ganito siya. Mahal ko siya eh. Pinipiliin ko siya araw-araw. Wow! Kahit minsan parang dragon yung ugali niya. Pipiliin ko siya araw-araw. Kumalma. Asawa mo yan. Ganon. Oo. Thank you very much sa lahat po ng mga nagko-comment pa rin po sa atin sa mga oras na ito. Mako, find your own support group kasi mahirap kapag nagbabottle up ka ng feelings at hinanakit. Oo. Totoo yan. At, there. Thank you very much. Mahal ko, giving you something from Neo Colors. This one is called Say You'll Never Go. Dito pa rin yan sa Lihim ng Liham. Wow! Sama po si Lindsay. Sa number 106.7 Energy FM. Tutok lang! How can I make